Hi, my name is Encyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. Oh, sa pula. Silang aking tuwa wala. Ito si Kasombrerong Manok. Ha? Hindi nawawala yung kapatid. Dodo, you have forgotten the big book because of that rooster that God is hating that gambling. Our vocabulary term is dawdle. Dawdle. Meron akong papaya doon. Kakatayin natin ang pansabong nito sa Mr. Dictionary. Ang dawdle, mga sombreros, ay verb. Ito po yung, meron po tayong dalawang possible definitions dito, by the way. Una, ito po yung pagpunta mo sa kahit saan na para lang, wala lang, pampalipas oras, pampatay oras, just to waste your time. Ang pangalawa naman po, ito po yung ginagawa mo yung isang bagay na very slow, very makupad, very mabagal, as if na ayaw mong tapusin. Para kang nalalamya, parang ayaw mong kumilos, parang ganun po mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay loiter, linger, idle, etc. At pag ginamit naman ng sentence ay ibigay mo na, Mr. Dictionary. Jacinto comes home immediately after school and doesn't dawdle. Dawdle. Immediate, immediate, immediate. Notice that the D is pronounced as D as in audio, video, radio, but not in education, graduation, individual, yada yada. Jacinto, Jacinto. Do you know Jacinto Nang? Si Jacinto Nang, mga sombreros, ay ang nagtayo or founder ng sikat na Republic Biscuit o Rebisco. Itinayo niya ito taong 1963. Dawdle, mga sombreros, waste of time. Basahin po natin Ecclesiastes 12:1. Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. So sa kabataan po natin, alalahanin natin ang Panginoon. Huwag nating alalahanin ang mga jowa natin na nag-aaral pa lang may jowa na. Oy, tulungan niyo muna yung mga magulang ninyo. Nananawagan na ako dito. Pero yun po, no, dapat nating balikan ng ating mga magulang. Ephesians 5:15-16. Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of our time. Kailangang use our time wisely, mga sombreros, because the days are evil. Mga sombreros, ito pang sasabi natin na choose wisely, no? Pero ito, use our time wisely. Kasi ang oras hindi na po natin maibabalik. Napakahalaga po ng oras, mga sombreros. Napakahalaga po ng oras, mga sombreros. Kung kaya, don't waste our time. Kasi ang pera na ibabalik, ang panahon po at ang oras ay hindi na po. Kung kaya, let's read Love and Obey what's in the Holy Bible. Tubig, mga sombreros, may chemical formula na H2O, dalawang atoms ng hydrogen at isang atom ng oxygen. Speaking of water, ang pinakamalaking body of water sa buong daigdig ay ang Pacific Ocean na may sukat na 63.8 million square miles. That's according sa worldatlas.com. Ang nakadiscover ng Pacific Ocean ay kilala natin to, si Lolo mo Ferdinand Magellan, taong 1520s. Pinangalanan itong Pacifico or Pacific dahil mula ito sa Spanish word na Pacifico, nang ibig sabihin po ay peaceful or tahimik, kasi sobrang napakapayapa at sobrang tahimik po ng Pacific Ocean nung na-discover nila ito. Alright, so muli po ito po si Kasombrerong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalong nagiging masaya, mas lalong nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros. We're 12,500 subscribers sa YouTube. See you sa next segment. Bye-bye! Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko si Kay Encyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalang naging masaya, masalang naging faith, hope, and love, at si Lord Jesus Christ ang ating pag-asa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!
With the grace and wisdom of God, I am the makeup artist. I dress myself, I create content, I produce new characters, and I am the cameraman. I am the editor, researcher, etc., etc. We're not liking this word, but it's impudent. It's not funny. Mr. I'm using the big book. Impudent. Don't mind him. Impudent. Get it. Toto. Hanapin nyo ang big book. Hanapin nyo. Ang impudent, mga sombreros, ay adjective. Ito po yung paglalaraw natin sa mga taong medyo walang galang, medyo bastos, lalong-lalo na sa mga matatanda at mga nasa posisyon. Ang mga paakaya po natin ng mga kasama at mga kaibigang impudent. Ang mga possible synonyms po natin dito ay rude, disrespectful, bold, impertinent, presumptuous, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary, si Toto. If Toto hadn't been so impudent, the buyer might have given him a couple of bucks. Impudent. Konting kaalaman, mga sombreros. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang potter or pot maker. Alam niyo ba na ang sikat na pintor or Spanish painter na si Pablo Ruiz Picasso ay isa ding pot maker or tinatawag ding ceramicist sa English. At siya po ay namatay sa edad na 92. Nabanggit natin ang potter or tagagawa ng palayok, mga sombreros. Alam niyo ba na God Himself is our greatest potter or clay maker? Sabi dito, Isaiah 64:8, sabi dito, gayon man o Yahweh, ikaw pa rin ang aming ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang aming or sa amin humubog. Romans chapter 9:20-21, tao ka lamang. Sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang gumawa ng palayok o gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa isang tumpok ng putik? So literal. Pinakaunang syrup ng Coca-Cola ay na-invento ng Amerikanong pharmacist na si John S. Pemberton noong taong 1886. Muli po, ito po si Sir Dennis, aka Kim 2.0, at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ, ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros at see you sa next time. Hindi po ito Coca-Cola, Pepsi po ito. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Toto, why did you forget the big book?
Our vocabulary term is parsimonious. Parsimonious. Hoy Toto, nasa city ka tapos ganyan yung ayos mo. Tingnan mo yung sarili mo. Ang parsimonious mga sombreros ay adjective. Ito po yung pagtutukoy natin o paglalarawan natin sa tropa nating ayaw gumastos. No? Kahit na kailangan na unwilling at saka ayaw nilang maglabas ng kanilang pera. No? May advantages at saka disadvantages naman yung pagiging kuripot. Hindi naman kuripot, no? Siguro matipid. Parang ganon yung mga parsimonious mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay sparing, frugal, tight, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Jacques is parsimonious and never gives tips more than 2%. Parsimonious. Jacques. Letter J is pronounced as Jacques. Jacques. Remember, J and G for French, they're pronounced as Garage, beige, and the same with the film or French actor Jean-Claude Van Damme. Yada yada. Jacques. Do you know Jacques Brandenburger? Si Jacques Brandenburger mga sombreros ay ang inventor ng cellophane or plastic po natin ngayon. So, that's him. Usapang plastic mga sombreros na imbento ni Jacques Brandenburger. Plastic kung sa mga tao or gali pa hindi totoo, no, mga huwad. Basahin po natin 1 John 4:1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ng bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritu nasa kanila sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ayan, sa mga false prophets and false spirits mga sombreros, baka espiritu na panin ng Satanas yan. 2 Corinthians 11:13-15. Ang mga iyan ay mahuwad na apostol, mandadayang, manggagawa, at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Nako. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. 2 Timothy 3:5. Sila ay may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So yun mga sombreros, may mga kaibigan tayong plastic, may mga kaibigan tayong mga mapagkunwari, pero yung level ng kaplastikan ay hindi naman ganun kataas, no? Kumbaga pa, yung talagang itong binasa natin ay mga talaga to, spiritual aspect o nasa level ng tawag dito ng mga nagturo ng mga maling doktrina, no? Mga maling turo ng sasabi nila kay Jesus Christ sila, pero yung uri ng pamumuhay na meron sila ay hindi nagmamanifest o hindi nakikita doon yung kanilang itinuturo. So kung ano yung sasabi nila, magkaiba dun sa ginagawa nila, parang ganon. So parang do what I say but do not follow what I do. So parang ganon. Pero hindi po dapat ganon. Dapat ano po siya, congruous, no? Kumbaga pa agreed silang dalawa mga sombreros or connected. Hindi parang parallel sila ba? Parang ganon po. So let's read, love and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba na merong mapait at madilim na kasaysayan ang inventor ng Coca-Cola na si John S. Pemberton, na isang Amerikanong pharmacist na taga Georgia, Atlanta? Tama po, taong 1886 ay na-invento niya or nagawa niya ang formula or pinakaunang syrup ng Coca-Cola. Ngunit 2 years lamang ay namatay ito dahil sa sakit na stomach cancer sa edad lamang na 57. And nung mamatay siya ay pinagpatuloy ng kanyang tatay or kanyang anak na si Charles Pemberton ang pagbebenta ng formula ng kanyang tatay. Ngunit namatay din ito 6 years after dahil na-addict ito sa opium. Pero ito mga sombreros, gasolina po ito. Ito pang tunay na Coca-Cola. Ewan ko ba kung sinong may tutong idea dito. Lumabas ang mayari dito. Ay, wala na pala. Muli po ito boss kasombrero Dennis aka Kuya Kim 2.0. Nagsasabi, sabayan nyo kami ang buhay ay masaya, masaya, pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!